Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa kaibigan nating itatago na lang natin sa pangalang Rico. Taong 1987, Tigbawan, Iloilo. Itong mga panahon na ito, kasalukuyang nagtrabaho itong si Rico sa isang farm ng mga manok pangdigma. Itong si Rico, napakalawak ng manokang yon at napakarami nilang mga trabahador doon. Sa tinagal-tagal ni Rico, naging kilala na niya kung sino-sino ang naging kasusyo sa negosyo ng kanyang amo. Sa manokang yon, isa na siya sa pinagkakatiwalaan sa mga tandang na handa nang ibibitaw sa labanan. Kahit wala pang pamilya itong si Rico, kayod kalabaw ito upang makapag-ipon ng salapi dahil may pagnanais siyang magiging katulad ng amo niya na isang mayamang magmamanok. Sa ilang taon na pagiging handler ni Rico sa manokang yon, napakarami na niyang nakikita sa manokang yon. Paminsan-minsan, ayon sa kanya, meron na siyang nakikitang mga kaluluwang animoy lumulutang sa ilalim ng mangga kung saan nakatali ang mga manok tuwing gabi. Tama kayo ng narinig. Nasa ilalim ng malawak na manggahan, nakatali ang mga inalagaan nila Rico. At sa pagitan ng mga manggang nandun, may mga tanim na punong palma. Ayon kay Rico, may mga bata din siyang nasisilayan sa lugar na yon kapag papalapit na ang takip silim. Hindi naman ito alintana para kay Rico, gawa ng alam niya kung bakit mayroong mga kababalaghan nangyari sa lupaing yon. Kaya takot na takot ang mga kasama ni Rico doon na mailagay sa pwestong yon dahil sa mga kaganapang hindi mapapaliwanag. Ayon kasi sa may-ari ng manokan na maraming puno ng mangga, kaya nagkaroon ng ganong pangitain doon si Rico sa kadahilanang isa umanong sementeryo ang lugar na yon. Noong mga panahong mga Kastila pa lamang ang nagmamay-ari sa lupaing ito. Ginawa lamang yung farm ng bagong nakabili upang magkaroon ng mga negosyo ang mga anak nila na magbibigay sa kanila ng matiwasay na buhay. Ang kalimitang nakikita nila Rico sa parting yon ay purong kaluluwa lamang at walang iba. Kaya naging panatag naman kahit papano ang mga kasama ni Rico at lahat ng kanyang katrabaho. Pero 10 silang handler ng manokang yon at tanging 5 lamang ang nakakita sa ganong pangitain. Isang hapon, habang nililinis ni Rico ang mga dahon ng mga mangga, pati na ang mga bunga ng mga palmang nalaglag, nagwika sa kanya ang isa niyang kasamahan ng, "Rico, bukas mo na yan tapusin. Magpapakain pa tayo ng mga manok. Baka gagabihin pa tayo at mapagalitan na naman tayo ng ating amo." Wika ng kaibigan niya. "Sige, susunod na ako. 3:00 pa naman eh," sagot niya. "Bahala ka nga dyan. Basta ako, sisimulan ko ng trabaho ko. Ulan pa naman eh," sagot naman ito. Matapos nitong magwika, agad itong pumunta sa isang bodega kung saan nakaimbak yung mga pagkain ng mga tandang. Lahat-lahat na yon. Hindi na ito pinansin ni Rico sa kadahilanang binibilisan na niya ang paghakot sa mga naipon niyang basura. Ngunit dahil sa nagbabadyang ulan na paparating, wala siyang nagawa kundi tigilan ito pansamantala upang gawin na ang trabaho niya
sa farm na yon. Ngunit habang nagpapakain siya sa mga manok, dumating yung amo nila. "Rico, di ba sabi ko sa inyo, linisin niyo yung kalat na galing sa mga putol na sanga ng kahoy. Sasabit yung mga panlaban natin dyan eh." Wika ng kapatid ng amo niya. Nang marinig ito ni Rico, ang tanging sagot lang naman niya ay, "Babalikan ko din yan mamaya, boss. Inilayo ko naman yan sa mga tandang, kaya wag ho kayong mag-alala. Mamaya mawawala na yan dyan." Sagot niya. "O sige, alis na ako basta siguraduhin nyo lang na malinis ang kapaligiran." Wika muli ng amo niya. Mabait naman yung amo niyang yon. Ngunit ayaw lang talaga nitong makita na nagkakagulo ang kanyang manukan. Nang pagsapit ng 5:00 ng hapon, natapos din niyang gawin ang mga bagay na yon. Kaya binalikan niya yung hindi niya natatapos na trabaho sa paghakot ng mga basura. Nasa 6:00 na yun ng hapon nung mag-umpisa na siya. Ngunit nang bubuhatin na sana niya ang sakong naglalaman ng mga palma, bigla niya itong naibagsak. Nang makasipat siya ng nagliliwanag na bagay sa loob ng sako. Kinapakapa pa niya nga ito pero sa pag-aakalang kanya yung lighter na napunta doon habang nakailaw. Pero kakaiba ang liwanag na yon dahil tumagos ang liwanag nito sa kumpol ng mga basura at dahon na pinaghalong bunga ng palma. Nang dukutin niya ito sa loob ng sako, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Nang makita niyang isa itong bunga ng palma na naging bato at nagliliwanag. Kahit kimkimin niya ito sa kanyang mga palad, lalabas pa rin dito ang lakas ng liwanag na yon. Pero nung isinilid niya ito sa kanyang bulsa, ganon na lamang ang kanyang pagkamangha dito nang mawala ang nanggagaling ditong liwanag. Kaya iniangat niya ito muli galing sa kanyang bulsa. At doon naman niya nakita na muli itong nagliliwanag. At doon niya napag-alaman na mawawala ang liwanag nito kung malagay ito sa maitim na tila. Itim kasi yung pantalon niya eh. Kaya isiniksik niya ito sa loob ng bulsa niya at pinagpapatuloy na ang kanyang ginagawa. Habang ginagawa niya ang paglinis, panay naman ang pag-isip niya tungkol sa bagay na kanyang nakuha doon. Ilang minuto ang makalipas, maubos na ang kalat sa manuka na yon. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, bigla siyang napatigil nang makasipat siya ng kakaibang nilalang na naglalaro sa hangin. At patalon-talon yun sa ilalim ng mga punong palma. At nagkakaroon ito ng maliliit na liwanag sa katawan. Meron itong pakpak na parang sa tutubi. At mahabang kasuotan. Dahil sa kumikinang ang nilalang na yon kapag nasisinaga ng buwan, kaya agaran itong nasisipat ni Rico. At habang tinititigan siya nito, tila ba kinakausap siya nito. Papungas-pungas noon ng mga mata si Rico upang makumpirmang hindi siya naliligmata ng mga oras na yon. Ilang minuto pa ang pagmamasid noon ni Rico. Animoy na humaling na siya sa nilalang na naglalaro sa hangin. Habang patuloy niya itong tinititigan, tila ba palakas ng palakas ang mga tinig niyang naririnig. Ilang minuto pa ang makalipas. Biglang nagulat noon si Rico nang masipat niya na ang nilalang na kanyang pinagmamasdan
ay unti-unting nag-iiba ang kaanyuan. Paglagpak nito sa tumpok ng mga bunga ng palma, ay ang pag-iba naman ng buong itsura nito. Nang masipat ni Rico na nag-iba na ang kaanyuan ng nilalang na yon, ay doon na niya piniling itinigil ang kanyang ginagawa. Nag-isa na lang kasi siya ng mga parting yon, at lahat ng kanyang mga kasama nagtipon-tipon doon sa kanilang tambayan. Kaya nangangamba siya sa kanyang sarili. Habang patuloy na tinititigan ni Rico ang nilalang, ay paiba rin ang paiba ang kanyang nararamdaman. Ang maladyusang nakikitang nilalang noon ni Rico ay biglang nag-iba ng kaanyuan. Noong mga oras na lumagpak ito sa tumpok ng mga palma, bigla itong naging isang nilalang na nakapangilabot ang hitsura. Paglalarawan niya dito, meron itong mahabang binti at mahabang mga braso. Nakayuko na din ang nilalang na yon at ginagamit nito ang kanyang mga kamay sa paglalakad. Meron din itong 3 mahabang daliri at mga nagsisitalasang mga kuko. Maging ang mga kuko nito sa paa ay napakatalas din. Ayon kay Rico, meron din itong mga namumulang mata at mahabang dila na mahalintulad mo sa isang bayawak. Hubot-hubad din ang nilalang na yon at parang sa bayawak talaga ang katawan nito dahil punong-puno ito ng kaliskis. Kitang-kita yun ni Rico nang lumabas ito sa ilalim ng isang punong palma. Dahil na din sa kanyang mga nasilayan, kaya napagpasyahan niyang iwan na muna pansamantala ang natitira niyang trabaho. Ang pakiramdam kasi niya noon, parang ikakamatay niya kung madakip siya ng nilalang na yon. Habang nakatayo siya noon sa gilid ng punong palma, nanatiling nakatingin naman sa kanya ang nilalang at tila ba pinagmasdan nito ang susunod niyang gagawin. Animoy naghihintay lang din ng pagkakataon ang nilalang na yon na umatake sa kanya. Nang makahawak siya ng matigas na bagay na maaring magligtas sa kanya doon, sinimula na nitong tumakbo. Walang sabi-sabi, agad kumaripas ng takbo si Rico papalayo sa nilalang na yon. Habang siya'y tumatakbo, ramdam na ramdam niya ang paghabol sa kanya ng nilalang. Nang kanya itong nasilayan, halos sumigaw na siya ng mga oras na yon dahil sa baka maabutan na siya ng humahabol sa kanya. Pagsipat niya sa kubo ng kasamahan niyang nagngangalang Istong, laking pasasalamat niya nang makita niyang naroon pa ito sa loob ng kubo. Sigaw siya ng sigaw noon habang sinasambit ang pangalang Istong. Agara namang bumukas ang pinto ng kubo nang siyang dali-dali niyang tinalon. Nang lumalagapak siya sa loob, agara naman niyang isinara ang pinto ng kubo nito. Napapano ka, iho? Bakit parang takot na takot ka? Nababaliw ka na ba? Wika ni Manong Istong, na isa sa nakakatanda ng trabahador sa farm na yon. Dahil sa hindi siya makapagsalita ng todo, dahil sa hingal na din, pinainom na muna siya ng tubig ng matanda. Nang mahimasmasan na siya, agara naman siyang nagpapaliwanag dito kung bakit siya nagmamadaling tumakbo. At itinuturo pa lamang niya ang nilalang na humabol sa kanya. Pero pagtingin niya dito, ay wala na siyang nasilayan. Asan ba? Wala naman ah. Nako, kang bata ka. O siya, alis na ako. Isasarado ko na itong pinto. Sabay na tayong tumungo sa tambayan.
Kukuha kasi ako doon ng mga flashlight. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magpapagabi sa bandang dyan. Maraming mga nilalang dyan na bilang lang ang nakakakita. Wika ng matanda. Dahil sa takot niyang nararamdaman, hindi na siya nakapagpaalam sa kanyang amo na umuwi na muna siya. At iba kasi ang nakatukang magbabantay sa farm na yon tuwing gabi. At saka wala rin naman silang laban ng mga tandang kinabukasan. Pag uwi niya sa bahay nila, hindi na siya nakakain dahil sa pakiramdam niya parang lalagnatin siya. Hindi niya alam kung babalik pa ba siya sa kanyang tinatrabahuan. Habang papalalim ang gabi nun, biglang napatigil sa pag-iisip itong si Rico nang marinig niyang nag-aalulong ang mga aso malapit sa kanilang bahay. Hindi ito tumigil sa pag-aalulong na para bang meron itong nakikitang nilalang na hindi kaaya-aya. Dahil sa mga narinig ni Rico, muli na naman siyang binalot ng takot sa buo niyang katawan. Pilit niyang nilabanan ang takot sa kanyang katawan pero hindi niya kayang labanan ito. Ilang minuto pa ang makalipas, biglang nakarinig si Rico ng kakaibang nilalang na nasa paligid ng kanilang bakuran. Hindi niya ito narinig na naglalakad. Bagkus ang tanging paghina nito at ungol na kanyang narinig na para bang sumisingot-singot ito sa dingding ng bahay nila. So meron itong fire to, Pabang, dahil bakbakan to.